Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan, may isang kwento na matagal nang iniwasan ng mga tao, isang kwento na naglalaman ng takot, misteryo, at isang nilalang na bumabalot sa dilim ng gabi. Ito ang kwento ni Lakbay, isang batang maglolo na kilala sa kanilang baryo bilang tagapiga ng kalamansi, ngunit may lihim na nagtatago sa kanyang mga mata. Hindi lahat ng bagay ay as simple o kagalang-galang gaya ng akala ng iba. Sa bawat hatingabi, may isang kakaibang pakiramdam ang sumasalubong sa mga tao, ang biglang pagbaba ng temperatura, at ang pagdapo ng malamig na hangin na parang may isang hindi nakikitang presensya. Ang mga matatandang tao sa baryo ay hindi na nagtataka sa mga nangyayari, dahil alam nilang may mga nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng mga karaniwang tao, at isa na rito si Lakbay. Isang gabi, isang batang lalaki ang nawawala. Ang buong baryo ay nag-alala at naghanap, pero si Lakbay, ang matandang tagapiga ng kalamansi, ay tila wala ng pakialam. Ang iba ay nagsasabi na siya ay wala ng silbi, isang matandang maglolo na tanging trabaho na lang ang natira, ang magtulungan sa pagtatanim at pagpapiga ng kalamansi. Ngunit sa bawat sandali na ang kanyang mga kamay ay dumadampi sa mga kalamansi, may isang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Ito ay isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mga ordinaryong tao. Ngunit, ang tunay na takot ay hindi nakatago sa mga kalamansi, kundi sa mga anino na dahan-dahang nagiging mas malinaw tuwing dapit hapon. May isang lihim na namamayani sa kagubatan, at ito ay nagsimula sa isang matandang alamat na kinikilabutan ang lahat. Ang kwento ng isang aswang na nagtatago sa ilalim ng anyo ng isang matandang lalaki, isang imaglolo na walang ibang hangarin kundi ang magpiga ng kalamansi at maging bahagi ng buhay ng mga tao. Ngunit sa likod ng mga mata ni Lakbay, isang mas madilim na puwersa ang bumangon, isang puwersa na hindi matitinag ng kahit na anong uri ng paniniwala. Habang nagsimula ang paghahanap sa nawawalang batang lalaki, ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magduda. Hindi ba't may ilang gabi na si Lakbay ay napansin na hindi na umuwi? Saan siya nagtatago? May mga nagsasabing naririnig nila ang kanyang tinig sa kalaliman ng gabi, at ang mga kalamansi na binibenta niya sa merkado ay nagiging mas mabigat at kakaiba. Para bang may kakaibang sigla ang mga prutas na iyon, prutas na hindi kayang palagyin ng kahit na anong normal na paraan. Ang mga misteryo ay unti-unting bumangon, at ang takot ay nagbabalik sa mga mata ng mga tao. Nakikita nila si Lakbay na naglalakad sa kagubatan tuwing gabi, at naririnig nila ang hindi maipaliwanag na tunog ng kalamansi na pinipiga. Ngunit ang mga pinakapangit na kwento ay nagsimula ng kumalat, ang mga tao ay nagsasabi na ang kalamansi ni Lakbay ay hindi lamang pagkain, kundi isang pang-akit sa mga nilalang ng dilim. Habang ang mga kabataan at matatanda ay nagsimulang magtago sa gabi, may isang batang babae na naging matapang. Hindi siya natatakot kay Lakbay, at sa halip, nagpasya siyang sundan siya sa kagubatan at tuklasin ang kanyang lihim. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng aswang, ngunit may mga bagay na hindi niya kayang ipaliwanag, at ang kanyang sariling mga mata ay nagsisimula ng magduda. Ngunit bago pa man siya makalapit kay Lakbay, isang malupit na gabing dumaan. Isang sigaw na hindi maipaliwanag ang dumaan sa hangin. Isang nilalang na hindi naririnig ng marami ang dumaan. Ang batang babae ay nawawala. Ang buong baryo ay nagsimulang magtaka, may kinalaman ba si Lakbay sa pagkawala ng batang babae? Ang takot ay nagsimula ng maglakbay mula sa mga labi ng kwento at sa mga mata ng bawat tao sa baryo. Ano ang nangyari sa batang babae? Ano ang lihim ni Lakbay, ang matandang maglolo na tagapiga ng kalamansi? Ang kwento ay hindi pa tapos, at marami pang misteryo ang kailangang tuklasin. Ang pagkawala ng batang babae ay nagdulot ng isang takot na hindi pa nararanasan ng baryo. Hindi mapigilan ng mga tao ang magsalita at magtanong tungkol kay Lakbay. Marami ang nagsasabi na ang lahat ng ito ay hindi isang aksidente, na may mali sa mga nangyayari sa paligid ng matandang maglolo. Ngunit, may ilan din na nagsasabi na si Lakbay ay hindi kailanman magiging isang aswang,
ang matandang lalaki ay may mahabang kasaysayan sa baryo, at wala siyang ibang nais kundi ang magpiga ng kalamansi at magtulungan sa pagtatanim. Sa kabila ng lahat ng alingawngaw at takot, may isang batang lalaki na hindi natatakot na magtanong. Siya si Tomas, isang batang 14 na taong gulang, at matagal ng kaibigan ng batang nawalang babae. Nang malaman niyang nawawala si Lara, agad siyang nagdesisyon na hanapin ito, sa kabila ng mga babala ng mga matatanda. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng aswang, ngunit may isang bagay na hindi maipaliwanag na bumabalot sa kanyang puso. Hindi siya nakatiis at nagsimula siyang magtanong kay Lakbay. Tinutulungan ni Lakbay si Tomas sa ilang mga gawaing pang-agrikultura, tinuturuan siya ng mga pamamaraan ng pagtatanim at paglago ng mga kalamansi. Madalas silang magkasama, at sa mga panahong iyon, napansin ni Tomas ang mga kakaibang ugali ni Lakbay. May mga gabing hindi siya makakabalik sa kanyang bahay hanggang sa hatingabi. Nakita rin niya kung paano tila nagiging iba ang aura ng matandang lalaki tuwing pinipiga ang kalamansi. May kakaibang ningning sa kanyang mga mata, at may mga pagkakataong hindi siya makapagsalita ng maayos. Para kay Tomas, ang mga ito ay mga palatandaan ng isang lihim, ngunit hindi pa niya alam kung anong lihim iyon. Habang patuloy na naghahanap si Tomas, si Lakbay naman ay nagiging mas tahimik. Hindi na siya kasing abala sa pagtulong sa mga tao sa baryo tulad ng dati. Sa halip, nagiging mas mapag-isa siya, at tuwing hatingabi, para bang may isang puwersa na humihila sa kanya papunta sa kagubatan. Ang kanyang mga galaw ay unti-unting nagiging mas malupit, at ang mga kalamansi na ibinebenta niya ay nagiging tila mas mabigat at kakaibang amoy. Ang mga matatandang tao ay patuloy na nag-uusap, ngunit hindi nila alam kung ano ang gagawin. Minsan, may mga nagmumungkahi na magdasal sila upang alisin ang anino ng takot sa kanilang baryo. Ngunit ang takot ay patuloy na lumalaganap, hindi lang sa mga tao, kundi pati na rin sa kanilang mga hayop. May mga balita na nagsasabing ang mga alaga nilang manok ay nawawala tuwing gabi, at may mga daga na hindi nila makita kahit na matagal nang nakakulong sa kanilang mga kahon. Hindi na nakatiis si Tomas at isang araw ay nagpasya siyang sundan si Lakbay. Habang papalapit siya sa kagubatan, may narinig siyang mga tunog na hindi niya kayang ipaliwanag. Mga kaluskos sa ilalim ng mga puno, mga huni ng mga ibon na parang may nangyaring hindi tama. Tumigil siya at naghintay, at pagkatapos ng ilang sandali, nakita niyang dumaan si Lakbay na may dalang isang malaking basket ng kalamansi. Hindi normal na kalamansi, mga prutas na kulay kahel at may mga kakaibang marka sa balat. Tinutok ni Tomas ang kanyang mga mata kay Lakbay, at habang naglalakad ito, may naramdaman siyang kakaibang puwersa. Parang may isang hindi nakikitang pader na humahadlang sa kanyang pag-usad. Ngunit hindi siya tumigil. Patuloy niyang sinundan si Lakbay hanggang sa makarating sila sa isang bahagi ng kagubatan na hindi pa niya narating dati. Dito, nakita ni Tomas ang isang maliit na kuweba na hindi matawag na karaniwan. Ang pinto nito ay hindi isang natural na butas, kundi parang isang daan na pinili ni Lakbay upang itago ang kanyang mga lihim. Dahil sa takot at pangarap na matuklasan ang mga nangyayari sa baryo, nagpasya si Tomas na pumasok sa kuweba. Hindi siya sigurado kung ano ang hinahanap niya o kung ano ang aabutin niya, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pagnanasa na malaman ang buong katotohanan. Sa bawat hakbang na tinatahak niya, ang dilim ng kuweba ay naging mas mabigat, at ang mga anino sa paligid ay nagsimulang magbago. Para bang may buhay ang bawat bato at halaman sa paligid, at ang hangin ay nagsimulang magpakita ng mga kakaibang amoy. Habang papalapit siya, narinig niya ang isang boses. Isa itong pamilyar na tinig, si Lakbay. Tomas, narinig niyang sabi ni Lakbay mula sa dilim. Tumatagal na ang iyong paghahanap. Si Tomas, na puno ng takot, ay hindi nakapagsalita. Anong ibig sabihin ng mga salitang iyon? Ang pagpasok ni Tomas sa kuweba ay nagsimula ng isang bagong kabanata sa kanilang kwento, isang kwento na magbibigay daan sa isang matinding pagsubok ng katotohanan at kasinungalingan.
Habang papalapit si Lakbay kay Tomas, ang buong kuweba ay tila nababalot ng isang nakakabahalang katahimikan. Ang bawat hakbang ng matandang lalaki ay kumakalabit sa pandinig ni Tomas, at ang mga mata ni Tomas ay patuloy na lumalabo, parang may isang puwersa na hinihila siya pababa, papunta sa isang mas madilim na lugar. Hindi niya kayang ilarawan ang nararamdaman, takot, kalituhan, at isang hindi maipaliwanag na puwersa na tila kumokontrol sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang pagkabigla ay nagbago sa isang matinding takot. Si Lakbay, na kanina ay tila isang matandang maglolo, ay unti-unting nagbago. Ang katawan niya ay naging mas mataas, ang mga galaw niya ay mas matalim, at ang kanyang mga mata, ang mga mata na minsang puno ng kalikasan at kaalaman, ay naging mga mata ng nilalang mula sa dilim. Ang mga kalamansi na hawak niya ay parang kumikislap ng mas maliwanag, parang may buhay, at ang amoy ng prutas ay naging mas matamis ngunit may kasamang nakakapangilabot na amoy ng pagkamatay. Tomas, ang boses ni Lakbay ay hindi na ang boses ng isang maglolo, kundi ang boses ng isang nilalang na may lihim. Hindi mo pa ba nakikita? Lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malalim na plano. Hindi lang ito tungkol sa kalamansi. Hindi lang ito tungkol sa baryo. May mga nilalang na tulad ko na matagal nang nagtatago sa iyong mga mata. At ngayon, ikaw ay bahagi na ng kwento. Hindi makapagsalita si Tomas. Ang kanyang bibig ay matigas, at ang mga kamay niya ay tila naging mabigat. Para bang ang bawat hakbang na nais niyang gawin ay nahihirapan siya, at ang kalamansi sa paligid niya ay parang umaabot sa kanya. Ang takot ay nag-umapaw sa kanyang katawan. Sa mga huling sandali, naisip niya kung tama ba ang kanyang mga desisyon. Bakit siya nandito? Ano ang nangyari sa mga batang nawawala? Bakit hindi siya nakikinig sa mga babala ng matatanda? Si Lakbay ay tumayo sa harap ni Tomas, at ang mga mata niya ay kumikislap ng malamlam na ilaw. Ikaw, Tomas, ay pinili. Hindi mo ito maiiwasan. Ang bawat hakbang na ginawa mo, mula nang makilala mo ako, ay nagbukas ng pinto para sa mga nilalang na hindi mo kayang kontrolin. Hindi mo kaya ang nakikita mo ngayon. Ngunit hindi ko ikaw papayagang makalabas na buo. Ang mga salitang iyon ay parang mga pangako at pagbabanta na naglalaman ng isang matinding sigaw ng takot sa loob ng dibdib ni Tomas. Sa ilalim ng kanyang mga paa, ang mga kalamansi ay nagsimulang gumalaw. Hindi tulad ng ordinaryong prutas, ang mga ito ay tila may sariling kalooban, gumagalaw, nagsasama-sama, at lumalaki sa harap ng kanyang mga mata. May mga kaluskos mula sa dilim, at ang buong kuweba ay nagsimulang magbago-bago. Ang mga pader ay nagsimulang gumalaw, parang may sariling buhay. Ang hangin sa paligid ay sumabog, tila may mga nilalang na unti-unting sumisiksik mula sa mga anino. At sa gitna ng lahat ng ito, si Lakbay ay nagpatuloy sa paglapit kay Tomas. Tomas, nakikita mo ba? Ang mga salitang iyon ay nagpadilim sa isip ni Tomas. Nakikita mo ba kung gaano kakadelikado ang maging bahagi ng mga nilalang na hindi mo kayang kontrolin? Ang kalamansi na ito, ang mga ito, ay hindi lamang isang prutas. Ito ay ang susi sa lahat ng nangyayari ngayon. Ang mga nilalang tulad ko ay bumangon mula sa mga inuming ito, mula sa mga likidong ito. Ang mga kalamansi na hawak ko, ang mga ito ang nagdala sa atin ng bagong panahon. Habang pinagmamasdan ni Tomas ang mga kalamansi, nakaramdam siya ng kakaibang puwersa na pumapaloob sa kanyang katawan. Tila ba ang bawat butil ng kalamansi ay tumatago sa kanyang balat, na parang pinipiga ang kanyang mga ugat, at ang mga mata niya ay nagsimulang makita ang mga nilalang na matagal nang nawasak. Isang mata ng dilim, isang mata ng lihim, mga mata na hindi niya kayang ipaliwanag, ngunit nararamdaman niyang nagmamasid sa kanya mula sa bawat sulok ng kuweba. Ang kanyang mga utak ay sumasabog sa mga katanungan, ngunit bago pa siya makapag-isip, ang katawan ni Lakbay ay tila lumaki pa. Ang mga kalamansi na hawak ni Lakbay ay nagsimulang maglabas ng isang malakristal na liwanag,
at ang kanyang anyo ay naging mas malaki at mas mahirap tiisin ang pagkakita. Para bang ang mismong pag-iral ni Lakbay ay isang pader ng dilim na sumasakop sa buong kuweba. Habang ang mga kalamansi ay nagsimulang lumitaw mula sa mga pader ng kuweba, natutuklasan ni Tomas ang isang nakakatakot na katotohanan, hindi lang siya ang naakit ng puwersa ng kalamansi. Pati ang buong baryo ay apektado na. Hindi na mababawi ang lahat, sabi ni Lakbay habang nagsisimula siyang maglakad palapit kay Tomas. Ang pagnanasa ng mga kalamansi ay hindi lamang para sa mga tao. Ito ay isang ritual. Isa itong pagsilang ng isang bagong lahi ng mga nilalang na magiging bahagi na ng bawat sulok ng mundong ito. At ikaw, Tomas, ay magiging susi ng kanilang pagdating. Ang bawat hakbang ni Lakbay ay parang isang pag-akyat sa isang bagong mundo, at ang bawat galaw ni Tomas ay parang nahihirapang umangat mula sa ilalim ng isang malalim na putik. Hindi na niya alam kung anong nangyayari, ngunit alam niyang hindi na siya makakabalik. Ang mga kalamansi sa paligid ay nagsimulang magbigay ng malupit na tunog, tunog na parang kaluskos ng mga halaman na hindi pa nakikita. Ang buong kuweba ay nagsimula ng magbago, at sa mga huling sandali, si Tomas ay nagsimulang magdasal, umaasa na may paraan pa upang makalabas, ngunit ang mga kalamansi at si Lakbay ay nagsimulang magsalubong, at lahat ng lihim ay unti-unting magsisimula. Habang patuloy na lumalapit si Lakbay kay Tomas, ang mga kalamansi sa paligid ay patuloy na kumikislap ng maliwanag, at ang buong kuweba ay nagbabalik sa isang puwersa na hindi kayang tiisin ni Tomas. Ang dilim sa loob ng kuweba ay nagiging mas matindi, parang pinapalakas ng mga kalamansi. Ang mga prutas na ngayon ay naging simbolo ng hindi maipaliwanag na puwersa ng kalikasan. Sa bawat hakbang ni Lakbay, ang paligid ay tila nagiging mas malamig, at ang mga anino ay nagiging mas matalim. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Si Tomas, na puno ng takot at kalituhan, ay napatingin kay Lakbay, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, isang piraso ng pagkatalo ang sumik sa kanyang puso. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap at pagnanasa na matuklasan ang mga lihim, hindi siya sigurado kung anong mangyayari sa kanya. Ang mga mata ni Lakbay ay patuloy na kumikislap, at habang naglalakad siya patungo kay Tomas, naramdaman ni Tomas na parang ang bawat hakbang ay lumalapit sa kanyang huling sandali. Bago pa man matuloy ang lahat, biglang may narinig silang tunog mula sa likuran. Isang mabigat na pagkabagsak ng bato. Si Tomas ay napalingon, at ang kanyang puso ay tumalon sa kanyang dibdib. Hindi siya nag-iisa. Ang tinig na pumasok sa kanyang pandinig ay pamilyar, at ito ang tinig na matagal na niyang inaasahan, ang tinig ng kanyang kaibigang si Lara. Hindi mo siya kayang kontrolin, sigaw ni Lara mula sa dilim ng kuweba. Si Lara, ang nawawalang batang babae, ay lumitaw mula sa isang madilim na sulok ng kuweba, ang mga mata niyang puno ng galit at sakit. Ngunit hindi ito ang parehong batang nakilala ni Tomas. Ang hitsura ni Lara ay magulo, ang kanyang buhok ay nakatali sa likod ng kanyang ulo, at may mga sugat na kumakalat sa kanyang balat. Ang mga mata niya ay hindi na ang mga mata ng isang inosenteng bata, may nakatagong lihim sa likod ng kanyang mga mata, at ang kanyang katawan ay parang ipinanganak sa dilim. Lara, ikaw ba ang hindi natapos ni Tomas ang tanong. Lahat ng kanyang mga haka-haka, at ang mga narinig na kwento tungkol sa aswang ay nagbabalik sa kanyang isipan. Hindi siya makapaniwala na ang batang nawawala ay nasa harap na niya ngayon. At hindi lang basta nawawala, siya ay may pagbabago, isang pagbabago na tila nagpapaalala sa mga kwento ng mga nilalang ng dilim. Si Lakbay, na tila hindi nagulat sa pagdating ni Lara, ay nakatingin lamang kay Tomas at mumiti. Ang lahat ng ito ay bahagi ng plano. Hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nauunawaan. Ang kalamansi ay hindi lamang upang pagalingin. Ito ay may mas malalim na layunin. At si Lara, siya ay bahagi ng higit pang mas malupit na lihim. Si Lara, habang patuloy na nakatingin kay Tomas, ay lumapit sa kanya, at sa bawat hakbang na ginagawa niya, ang mga kalamansi sa paligid ay tila nagiging mas matindi ang liwanag.
Huwag kang mag-alala, Thomas, sabi ni Lara habang ang mga kamay niya ay marahang humahaplos sa mga prutas. Ito ang aking misyon. Pinili ko ito. Ang kalamansi ay nagbibigay ng kapangyarihan na hindi mo kayang unawain. Pinili kong gamitin ito para magbago. Para maghiganti. Ang mga salitang iyon ay parang matalim na kutsilyo na tumagos sa puso ni Thomas. Ang batang hinahanap niya, ang batang nawawala, ay hindi na ang batang dating kilala niya. Ang mga kalamansi na tila simbolo ng buhay, ngayon ay nagiging simbolo ng kasamaan. Ang pagkilos ni Lara ay hindi na isang simpleng pagnanasa, kundi isang sadyang misyon na pinili niya upang baguhin ang kanyang kapalaran at makamtan ang isang kapangyarihan na magpapahintulot sa kanya na kontrolin ang lahat ng nasa paligid. Si Thomas, na hindi na kayang magpigil ng takot, ay nagsimula ng magtakbo palayo, ngunit ang mga kalamansi sa paligid ay nagsimulang magbukas ng sarili nilang mga daan. Ang mga pader ng kuweba ay nagkakaroon ng mga ilaw na parang mga mata na sumusunod sa bawat galaw ni Thomas. Naramdaman niyang hindi siya makaalis, na ang bawat hakbang ay binabalik siya sa gitna ng mga kalamansi at sa harap ni Lakbay at Lara. Ano ang nangyari sa iyo, Lara? Tanong ni Thomas, ang boses niya ay puno ng kalungkutan. Bakit mo ginagawa ito? Dahil pinili ko, sagot ni Lara ng walang alinlangan. Hindi ko kayang maghintay na mawala ng pagkakataon. Hindi ko kayang maging tulad ng dati. Ang kalamansi, ang mga ito, ay magbibigay sa akin ng lakas. Lakas na hindi ko pa nararamdaman. Ang mga tao sa baryo, ang mga taong nagpabagsak sa aming pamilya, silang lahat ay makakaranas ng tunay na takot. Sa mga huling sandali, si Thomas ay napagod. Hindi siya sigurado kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit alam niyang hindi ito magtatapos sa simpleng kwento ng mga kalamansi. Ang buhay ng mga tao sa baryo, pati na rin ang kanyang sarili, ay nakataya. Ang puwersang bumabalot sa kanila ay magdadala ng malupit na pagbabayad, at ang tanong na laging umiikot sa kanyang isipan ay, paano siya makakatakas mula sa ganitong dilim? Ang mga kalamansi ay patuloy na kumikislap sa dilim ng kuweba, at ang bawat galaw ni Thomas ay tila pinapalakas ng isang hindi nakikitang puwersa. Si Lara, ang batang nawawala, ay lumapit sa kanya, ang kanyang mga mata ay may malamlam na ningning ng kapangyarihan na tila lumalabas mula sa kanyang katawan. Ang mga kalamansi na hawak ni Lara ay nagsimulang maglabas ng isang uri ng malagim na amoy, isang amoy ng nilalang na hindi kayang itago sa anino ng gabi. Si Lakbay, na hindi na ang matandang maglolo na kilala ni Thomas, ay nakatayo sa gilid, tahimik na nagmamasid, tulad ng isang guro na nagmamasid sa kanyang estudyante. Ang takot ni Thomas ay unti-unting napalitan ng isang matinding alon ng galit at pagkabigo. Hindi ko alam kung anong nangyari sa iyo, Lara, ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit mo ginagawa ito? Hindi ka ba natatakot? Hindi ba't ikaw ay isang bata pa lang? Hindi mo ba naaalala ang mga araw na magkasama pa tayo? Ngunit ang sagot ni Lara ay mas malupit kaysa sa inaasahan ni Thomas. Ang mga batang tulad ko ay hindi na makakabalik sa mga araw na iyon, Thomas. Hindi ko na kailangan ang mga alalahanin ng mga tao. Kailangan ko ng lakas at ito ang tanging paraan. Ang kanyang mga mata ay parang mga agila na nagmamasid sa kanyang biktima, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humahaplos sa mga kalamansi. Walang sinuman ang makakataka sa kalamansi. Hindi nila alam na ito ang simula ng isang bagong panahon. Si Thomas ay nagsimulang magdahan-dahan, unti-unting tumatanggap sa ideya na ang batang nakilala niya ay hindi na siya. Si Lara ay naging isang nilalang ng dilim, isang nilalang na hindi na kayang kontrolin ng mga lumang tradisyon at kwento. Ang mga kalamansi ay naging higit pa sa isang simbolo ng buhay at kamatayan. Ang mga ito ay naging susi ng kapangyarihan, ng pagbabalik ng mga nilalang mula sa mga anino. Hindi ko hahayaan na mangyari ito, ang sigaw ni Thomas, ang galit ay umaabot sa kanyang mga ugat. Hindi ko papayagan na magpatuloy ito. Hindi ko kayang makita ang mga kaibigan ko, ang pamilya ko,
na magdusa dahil sa mga kalamansi. May mga bagay na hindi ko kayang iwasan, pero may mga bagay na kaya kong labanan. Dahil sa kanyang mga salita, nagbigay ng isang matalim na tunog ang mga kalamansi, at biglang may sumabog na liwanag mula sa mga prutas. Ang mga kalamansi ay tila naging mga kristal na naglalaman ng isang hindi makatawid na enerhiya. Nagulat si Tomas, ngunit hindi siya nagpatalo. Lara, sigaw niya, habang humahaplos siya sa isang kalamansi na nakita niyang may kakaibang aura. Kung hindi mo pa nakikita, ang lahat ng ito ay may katapusan. Kung hindi mo kayang kontrolin ang kapangyarihan ng kalamansi, kung hindi mo kayang pagyamanin ang iyong sarili mula rito, matutulad ka lang sa mga nilalang na gumugol ng kanilang buhay para sa kapangyarihan. Bigla, sa isang kisap mata, ang mga kalamansi ay nagbigay ng isang malakas na tunog, at isang puwersang hindi kayang itanggi ang bumulwak mula rito. Ang mga pader ng kuweba ay nagsimulang mag-crack, ang hangin ay naging mas malamig, at ang mga mata ni Lara ay kumikislap ng matinding galit. Hindi mo kayang pigilan ang mga ito, Tomas, ang kanyang boses ay lumakas, puno ng puot. Ang mga kalamansi ay hindi lamang mga prutas. Ito ang mga susi ng ating kapalaran. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit pa, ang isang hindi inaasahang tunog ay sumabog mula sa ilalim ng lupa. Ang isang mabigat na pagsabog ay umabot mula sa pinakailalim ng kuweba, at isang nakakalitong liwanag ang sumik mula sa kanyang mga paa. Ang isang pader ng mga kalamansi ay gumuho, at mula dito, isang madilim na nilalang ang lumitaw, isang nilalang na hindi pa nakikita ni Tomas, ngunit may pakiramdam siyang matagal na itong nagmamasid sa lahat ng nangyayari. Ang nilalang ay tila isang halimaw na may katawan ng tao, ngunit may mga mata na puno ng lihim. Isang aswang, ngunit hindi tulad ng mga aswang na alam ng mga tao sa baryo. Ang aswang na ito ay may kapangyarihan mula sa kalamansi, isang puwersa na matagal nang itinago mula sa mata ng mundo. Hindi mo na kayang pigilan kami, ang nilalang ay nagbuntong hininga, at ang mga mata nito ay parang nag-aalab. Ang lahat ng ito ay bahagi ng ating pagdapo sa mundo. Si Tomas, bagamat naguguluhan, ay hindi nagpatinag. Sa kabila ng lahat ng ito, natutunan niyang mayroong isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kapangyarihan o galit, ang pagmamahal at ang hangarin na ipaglaban ang mga mahal sa buhay. Tinapik niya ang kalamansi na hawak niya at sinubukang idirekta ang enerhiya nito. Hindi mo kami matatalo, ang kanyang mga labi ay nagbukas at sinabi, kami ang magiging tulay ng bagong bukas. Hindi kami matatakot sa dilim. Habang nagsimula ang labanang iyon, ang kalamansi na hawak ni Tomas ay naglabas ng isang napakatingting na tunog, at ang buong kuweba ay nagbago. Ang mga nilalang, pati na ang mga kalamansi, ay nagsimulang magliyab. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na tumama sa isipan ni Tomas, si Lakbay. Ang matandang maglolo na tumulong kay Tomas ay nagbago din, ang mga mata ni Lakbay ay kumikislap ng lihim, at sa isang huling sigaw, sumabog ang isang malupit na lihim. Si Lakbay, sa kabila ng lahat ng kanyang ginagawa, ay isa palang nilalang ng kalamansi, isang aswang na nagtatago sa loob ng kanyang katawan. Ang tunay na sagot sa lahat ng ito ay hindi pa natutukoy, at ang puwersa ng kalamansi ay nagpatuloy sa kanilang labanan. Sa harap ng pagsabog ng liwanag at alingawngaw ng kalamansi, naramdaman ni Tomas na parang tumigil ang oras. Ang mga pader ng kuweba ay nagbago ng anyo, ang dilim at liwanag ay nagtagpo sa isang halong kababalaghan. Si Lakbay, na sa buong oras ay nagpakita ng mahinahong anyo, ay naglaho na parang wala sa kanyang katawan ang lahat ng kanyang nakaraan. Ang mga mata nito, na puno ng lihim, ay nagpakita ng kabangisan ng isang nilalang na hindi matutumbasan ng mga kwento. Ang mukha ni Lakbay ay nagbago, at ang pag-aari niyang kalamansi ay naging isang napakabigat na pasanin na hindi na kayang maglaman ng lihim. Tinutok ni Tomas ang kanyang mga mata kay Lakbay, na ngayon ay nagpapakita ng tunay na itsura, isang nilalang na pinamumugaran ng kadiliman at kapangyarihan. Ang mga kamay ni Tomas ay nagsimulang mag-alab, isang liwanag na hindi siya kayang kontrolin, ngunit siya ay nagpatuloy.
Ang bawat pagkilos ni Lakbay ay parang isang bagong pagsubok, isang puwersa na naglalayong magwakas sa lahat ng kanilang laban. Tomas, hindi mo na kayang labanan kami, ang tinig ni Lakbay ay puno ng puot, ngunit sa loob nito, may halong takot. Ang kalamansi ay hindi na simpleng prutas. Isa itong susi sa lahat ng puwersang maghahari sa mundo. Kung pipiliin mong patuloy na lumaban, ikaw at ang iyong mga mahal sa buhay ay magbabayad ng matinding halaga. Ngunit hindi na natatakot si Tomas. Ang mga salitang iyon ay pumasok sa kanyang isip at natutunan niyang ang tunay na laban ay hindi tungkol sa kapangyarihan o takot. Ang tunay na laban ay tungkol sa pagpili, pumili siyang lumaban para sa mga mahal sa buhay. Ang kalamansi na hawak niya, isang simbolo ng kalikasan at puot, ay naging gabay. Sa kabila ng lahat ng takot at lihim, natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi nasa prutas o sa puwersa ng kalamansi, kundi sa loob ng kanyang puso. Kung ang kalamansi ang magbibigay sa inyo ng lakas, ang pagmamahal at pagkakaisa ng mga tao sa baryo ay magiging panlaban sa inyong kasamaan, ang wika ni Tomas ng may matinding tapang. Kayo, Lakbay, at lahat ng kasama mo, ay hindi magtatagumpay hanggat may mga tao na hindi susuko sa liwanag. Ang mga kalamansi sa paligid ay nagsimulang magliwanag ng higit pa, ngunit hindi na ito ang liwanag ng puot. Sa isang malakas na tunog, nagbago ang kanilang anyo, mula sa prutas na puno ng kasamaan, naging mga simbolo ito ng pagbabago at muling pagkabuhay. Ang kalamansi, na dati ay puno ng takot at lihim, ay nagsilbing hudyat ng pagbabago. Ang mga nilalang na nagmula rito, kabilang na si Lakbay, ay nagbago, nagsimula silang maglaho sa hangin, at ang lahat ng kanilang mga lihim ay nagsimulang magdahan-dahang sumabog sa paligid. Ang kuweba ay unti-unting nagbukas, ang dilim ay nagbigay daan sa liwanag ng araw. Si Lara, na noong una ay nagpakita ng galit at pagkamuhi, ay nagsimulang magbago. Ang kanyang mga mata, na puno ng puot, ay nagkaroon ng isang uri ng kalinawan. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinili, sa kabila ng lahat ng galit na naramdaman, siya ay napagod. Ang kalamansi na hawak niya ay nagsimulang maglaho, at sa huli, siya ay tumingin kay Tomas na may pag-asa. Tomas, ang kanyang boses ay mahina, nagkamali ako. Hindi ko alam kung ano ang pinili ko, pero salamat. Salamat dahil ipinakita mo sa akin na may iba pang paraan upang mabuhay. Bago pa makapagsalita si Tomas, naglaho na ang lahat ng mga nilalang na nagmula sa kalamansi. Ang kuweba ay naging tahimik, at sa harap ni Tomas ay si Lara. Ang batang noon ay puno ng galit at ngayon ay puno ng kalinawan. Habang lumalabas si Tomas at Lara mula sa kuweba, ang buong baryo ay naghihintay. Ang mga tao na nagdusa dahil sa mga kwento ng aswang at kalamansi ay nakatingin sa kanila. Si Tomas, sa kabila ng lahat ng kanyang naranasan, ay hindi na natatakot. Ang lihim ng kalamansi, na matagal nang ipinagkait sa kanila, ay naipasa na. Ngunit sa mga mata ng mga tao, ang pinakamahalagang aral na natutunan nila ay ang pagmamahal, pagkakaisa, at hindi pagsuko sa mga hamon ng buhay. Habang nagsisimula ang araw, na siyang bagong simula, si Tomas at Lara ay nagsimulang maglakbay kasama ang mga natutunan nilang aral. At sa kabila ng lahat ng nangyari, may isang bagay na hindi nagbago, ang lakas ng puso ng bawat tao na patuloy na magtatanggol sa tama, kahit sa harap ng pinakamatinding dilim.